The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" He replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang patibong ang inihanda ng mga eskriba at pariseo para sa ating Panginoong Hesukristo. Hinarapan siya ng isang kaso. Kaso ng isang babaeng nahuli sa akto ng pakikiapid sa di niya asawa, adulteryo, na ang parusang ginagawad ayon sa batas ni Moses ay babatuhin hanggang sa mamatay marahil. Kapag pumasok ang ating Panginoong Hesukristo sa paghatol sa kasong ito, talunan siya sa lahat ng dako. Pag sinabi niyang ipatupad ang batas ni Moses, masisira ang pangalan niya sa mata ng lipunan bilang isang Panginoon at Maestro ng pangunawa at pagpapatawad. Kung sasabihin naman niyang hindi, magmumukha siyang konsentidor at pinahihinto ang pamamahala ng batas sa lipunan. Kaya anong kinilos ng ating Panginoong Hesukristo? Parang bata. Nagsusulat dun sa lupa gamit yung kanyang daliri. Ewan ko kung ano ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, kung ano sinusulat niya doon. Walang sinabi ebanghelyo, kung nagdo-drawing lang siya o ano pa. Pero para niyang hindi binibigyang pansin yung sinasabi ng mga eskriba at pariseo, ganong napakaselan itong kasong ito, buhay o kamatayan. Subalit, nagpumilit itong mga eskriba at pariseo kung ano hatol ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat gusto nga nilang pahiyain ang ating Panginoong Hesukristo at sirain ang kanyang pangalan. Kaya, isang sagot lang ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sino man sa inyong walang kasalanan, ang unang bumato sa babaeng ito. Ano ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo diyan? Nasa paghahatol, lalo na sa moralidad, hindi lamang yung batas ang palulutangin mo. Isang napakahalagang
napakahalaga na elemento sa pangunawa ng batas, yung elemento ng konsyensya ng mga taong nagpapakilos sa batas. Sa makatwid, kapag yung mga nagpapakilos at nagpapatupad sa batas, may malisya. May malisya. Yung batas, kahit na mabuti ang layunin, ay nababaluktot. Sapagkat ang paiiralin ay yung kanilang gusto, kung ano makabubuti sa kanilang sarili. At kung may malisya at marumi ang budhe, wala naman yung Diyos na kinikilala. At wala namang pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa makatwid, yung gusto lang nilang ibig pairalin. At yon ang gagawing interpretasyon sa batas. Kaya yung batas, nawawala ng bisa. Ang batas, kaya pinasulat yung batas upang pairalin ang kapakanan ng lipunan. Kapakanan, kabutihan ng lipunan. Pero kapag ang magpapagkilos nito mga taong may malisya, yung mga walang budhi, ang itim nagiging puti, yung puti nagiging itim, ang tuwid nababaluktot at yung baluktot natutuwid. Kaya doon sila hinarap ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nila, ito, batas ni Moses. Sabi ganon. Tiningnan niya yung mga gustong magpatupad doon. May mga dala ng bato, no? Handa na silang ipatupad yung batas ni Moses. Sabi nila, ito ba yung kasong ito? Parang ganon ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Nababasa niya mga puso ng mga taong nandoon. Kayo bang nagpunta rito, talagang ibig niyong ipatupad ang kapakanan ng lipunan. Nakasama yung kapakanan itong babaeng inyong sinusuplong. O meron kayong mga personal na agenda, na meron kayong mga pansariling programa, na ginagamit nyo lang ang batas, hindi para sa kapakanan ng lipunan, hindi dahil kayo natatakot sa Diyos, kundi sapagkat meron kayong mga pansariling mga ambisyon at may pansariling layunin. Sa makatwid, tulak ng inyong mga malisya. Sino sa inyo ang mga nandito na walang malisya, na malinis ang budhi? Yun. Nakikita ng Panginoong Jesucristo ang puso ng bawat isa sa kanila ay nagsipunta doon. Na ang layunin talagang gipitin lang siya at ginamit yung kasong yun upang siya'y gipitin. Kaya hindi pinagtatanggol yung sinusuplong, walang pagmamalasakit, walang awa. Bakit? Yun lang gusto nila ang ibig mangyari. May malisya. At kahit anong dami ng batas meron ka, at kahit anong husay ng batas meron ka, kapag ang magbabasa noon at magpapatupad niyon ay mga taong malisyoso at malisyosa, mawawala ng bisa ang batas. Kaya kadalasan hindi yun sa kakulangan ng batas Ang kakulangan ay yung mga taong mahusay magpatupad ng batas. Yung mga tao sanang mabubuti ang budhi, malilinis ang budhi. Yung bang may pananagutan sa Diyos at may pagmamalasakit sa kapwa-tao. Kapag kayong mga nagpapatupad ng batas, marurumi ang budhi. May malisya ang kanilang mga puso. Kahit na anong dami ng batas, kahit na anong husay ng batas,
Lahat yan mababaluktot. Ang puti ay magiging itim at ang itim magiging puti. O tingnan nyo na lang sa ating bayan, ang dami-daming batas. Gawa pa ng gawa ng batas. O, kumikilos ba yung batas? O ginagamit sa mga pansarili lamang layunin? Malisya. Kapag kaya nang pumasok sa puso ng tao, walang kapayapaan. Kaya nga yung kapayapaan ay nangyayari lang sa mga taong may mabubuting budhi at mahuhusay na konsyensya. Kapag ka ang malisya pumasok sa puso ng tao, marumi ang puso, masama ang tingin. At ngayon kung sila'y hahatol, anong makikita nila? Kaya ito ang babala ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nagsisihatol. Mateo 7:5. Ano ang sabi niya? Huwag kayong magbalat kayo. Alisin niyo muna ang troso sa inyong mga mata upang maging malinaw ang inyong paningin. At doon makikita ninyo kung ano ang puwing na aalisin sa inyong mga kapatid. Baka tayo may troso sa ating mga mata. Hatol tayo ng hatol. Di muna natin tinitingnan yung ating mga puso. Kung ito may malisya. Hatol ng hatol na may malisya. Hindi tayo makakaranas ng kapayapaan. Sapagkat ang sinabi sa kasulatan, peace to men of goodwill. Kapayapaan sa mga taong may malinis na kalooban. Hanggat ang mga humahatol, hanggat ang mga nagpapalakad ng batas ay may malisya, may troso ang mga mata at hindi nila maaalis maski maliit na puwing sa mata ng kanilang kapatid. Pagdasal natin na sana'y maalis yung mga troso ng ating mga mata, maging malinis ang ating budhi, maliwanag ang ating mata, upang sa ganong makita natin ang tunay na layunin ng batas. Paninindigan sa Diyos at pagmamahal sa kapwa.